Can we just, pwede bang sa pagkanta natin, pwede bang ibukas natin ang ating mga puso at kumanta tayo, hindi lang sumisigaw, kundi kunin natin to sa ating ibigay natin to kay Lord.
you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in love to those around me. Jesus, thank you, God. You are worthy, God. You are worthy. You are worthy of every worship and praise. We are here, God, because you allow us to experience more of you. Lead us, God, to where you want us to be. We will surrender everything to you, God. Hallelujah, Jesus. Jesus. Thank you, Lord, because your love is the foundation of our lives. Thank you for showing us who you are as our Father, as our Comforter, as our Healer, as our Savior, as our Provider. We declare you today, Lord, that we will not be shaken by the trials and tribulations of life. We will not fear about the future, but we will rely on your plans. And God, may you be the center of this service. May we all encounter you, and may the Holy Spirit be upon us. And as we receive you today, Lord, may you bless our hearts and mind. And forgive us, God, for all the wrong things that we have done, and for the things that we should have done to glorify your name. We bring back the glory, the honor, and the praise. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Makakaupo na po kayo. Pwede ka natin palakpakan si Lord. God, we want to magnify in this place. We want to worship you. That is how we created to worship the Lord with all our strength. And right now, as we worship the Lord, nalaman naman tayo another term of worship, not just singing praise, but giving to the Lord, giving what we have. And I will not preach today, but this message, I mean the title, bigyan ko siya title, The Overflow Begins with You. Tingnan mo nga yung katabi mo, kung nag-overflow yan. Ayan ang umpisa ng overflow. In Luke 6, verse 38, and in NIV version, sa beginning, give and it will give it to you. A good measure, pressed down, shaking together, running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Overflowing blessing is a breakthrough for us. Lahat tayo gusto natin ang overflowing blessing. In terms of healing, provision, peace, and overflow will begin what you bring from your heart. Yung pag-overflow is nag-uumpisa sa pag-uunawa ng ating mga puso. And nagbibigay tayo because we know in our heart what we are decided to give to the Lord. Yung hindi tayo napipilitan, hindi tayo nahiya, na nakikita natin yung mga tao, nagbibigay siya, kaya magbibigay ako. We are not like that. Magbibigay tayo because we have a heart to give to the Lord. And alam mo yung share ko yung mga nakaraan, pag nag-overflow ka, you can make a generosity to other people. You will become a blessing. Yung ba naman hindi mapapalain ni Lord kung ayaw ng prayer mo, Lord, bless mo para i-bless mo ibang tao.
yung blessing is di na nalalaglag from the heaven. But it also need to activate. We need an act of faith. Kaya tayo nagbibigay. Kaya that's why we give. Because it's cultivate us na, Lord, nagbibigay ako sa'yo. Because someday, pag binless mo ako, ayoko maging mahigpit sa mga blessing na binigay mo para sa akin. Tanong, are we rich? Mayaman ba kami? Maybe yung iba tingin niya sa amin mayaman ka. But no. Alam ni Mama yung pagkakot namin. Nasa maintaining balance na kami. And si Lord talaga, He moves in mysterious ways. Hindi mo alam talaga yung mga ways ni Lord. Yung si Lord mag-move siya in times na magwala-wala ka. Sometimes God doesn't move because we are expecting na Lord, gusto ko. Hindi makagalaw si Lord. Pero if we allow God, we allow the Lord. Si Lord, He will pour out a blessing that overflowing na giving na agad. And yung measure siguro sa akin na, in my heart, siguro kaya kahit walang-wala kami, we tend to give to other people because we want other people to be blessed kahit wala na kami. Then God open His hands, not just for me, but for my family and other people around me. Ganti sa negosyo namin. And we receive a blessing na kung pagtatrabuhan ko yun, it's almost 25 years na pagtatrabaho. Ganun kami blessed ni Lord. Pagtatrabaho ko 25 years, pero ngayon pa lang binigay na ni Lord. Ganun si Lord ang bless. Lord, wala na kami, but Lord, si Lord sumuha siya pa. At I will not be, kung nakareceive na tayo ng malaking blessing, don't be content in that. Do the things na pinapagawa para sa inyo, Lord. If you are working, if you are studying, just continue what you are doing. Why? Doon mo mapapakita kay Lord yung heart mo na hindi ka rin makapokus sa malaking bagay, but also in the small thing. Because in the small thing, ito yung stepping stone mo to be great, to have the blessing that came from the Lord, the overflowing blessing. And right now, I want to encourage you. Let's give thankfully to the Lord. Let's give joy to Him. And trust the Lord no matter what happens. And the Lord surely will overflow your life more than what you can contain. Amen. Si Lord is na-exercise niya lang yung faith mo through giving. And let us be excited. Kung ginawa sa akin ng Lord, gagawin mo sa inyo, Lord. More than sobra. Siguro times 10 ang malinisip ko kung pagtaklabuhan ko this year. Ganun si Lord mag-bless. And we will not be complacent. We will not celebrate yet. We will not celebrate ng advance celebration, but we will continue praising the Lord no matter what happens. Amen to God. And if you are so excited, let us pray and let us prepare our offering. Lord, may you open your hands, O God, sa aming mga buhay. As we open our hands to you, O God, as we open our heart, as we give to you, Lord, we know and we believe, O God, that you will move mysteriously, O God. But Lord, whatever we have, you know it. Alam mo lahat ng bagay sa amin. You know our finances. You know what we've been going through. Alam mo mga pinagdadaanan namin. May you bless us, God, in all aspects of our lives, O God. May you give us peace. I pray, O God, for provision. I pray, O God, for prosperity. I pray, O God, for abundance sa mga tao ng people, God. Lord, we pray that we will become a blessing, so we will be a blessing to other people, O God. May you continue bless us, O God, so we will become a blessing.
So, hindi mo masyadong close, hindi mo masyadong nakakausap. And then, sabihin mo sa kanya, you look good today. Masaya akong nandito ka. Ayan. Pwede lumabas na upuan. Ayan. So, ayan. Okay, pwede mo sabihin mo sabihin mo sa nasa likod mo na I love worshiping God with you. Amen, amen. So, pwede mo palakpahan natin si Lord. Amen. And let's just close our eyes. So, we just thank you, Lord, for today. As we listen to your word, may you open our hearts, mind, and soul, God. And we are ready, Lord. We are ready to receive from you, God. We pray, Lord, that you will allow us to understand your word. You will allow us to be transformed through your word, God. Wash our minds, God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, pwede na po tayo umupo. And thank you all for coming today. And so, how many of you na-bless ka sa worship today? Amen. What a wonderful time of worship. And so, today, diretso na ako sa word. I want to share a word entitled The Good Shepherd. Okay, sabihin nga mo natin, The Good Shepherd. Ayan, sino na po yung nakatikim ng The Good Shepherd sa Baguio? Nakikita sa Baguio. Ayan, so, paano po sa mga hindi, sa Baguio po, meron pong tinitinda na strawberry jam. Meron din yung specialty nila, ube. Peanut brittle. Ube, peanut brittle na ang brand ay The Good Shepherd. Ayan, so, hindi pa ako magbebenta ng Good Shepherd today. Pero, ng mga products sa The Good Shepherd, I want to share a word entitled The Good Shepherd. Okay, kung may mga Bible po kayo, sa Book of John, sa Book of John, nakalagay po doon, marami pong mga times na sinabi ni Jesus kung sino siya. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Meron siyang sinabi na, I am the bread of life. One of the things that he shared also is, I am a good shepherd. Sabihin nga po natin, good shepherd. Good shepherd. Ayan. So, in John chapter 10, verse 11 to 18, ayan. So, mabilis yan. So, alam nyo na guys. Okay, alam nyo na. Sama-sama tayo together. Okay, let's just split this. Okay, so, 1, 2, 3, go. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. The hired hand is not the shepherd, and does not know the sheep. So when he sees the wolf coming, he approaches the sheep and runs away. Then the wolf approaches and spots it. The man runs away because he is his hired hand and carries nothing for the sheep. I am the good shepherd. I know my sheep, and my sheep knows me. Just as the Father knows me, and I know the Father. I lay down my life. I have other sheep that are not. I must lead them all. They too will listen to my voice. There is a one flock and one shepherd. The reason my Father loves me is that I lay down my life for the sheep. No one takes us but when they lay down my own life. Or they lay down, or they take it up. This one I know my Father. Yung iba nagli-lip-sing, Ayan, so malamahan natin si Lord. So, okay, John chapter 10, verse 11. So, dun, ito po yung main passage that I'm gonna share. Sabi dito, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Okay, sabi ni Jesus, siya daw ay good shepherd. So, it's one of characteristic of God to be a good shepherd. Ayan, punta tayo sa Psalms chapter 23. Ayan, so si Jesus siya yung nagsasabi na siya daw yung good shepherd. Dito naman sa Psalms 23, si David, siya naman yung sheep na ina-acknowledge kung sino yung shepherd. Okay? So, sabi po dito, Psalms 23, ayan. Hindi po ito kaya natin ito guys. Okay? Hindi na natin babasahin. Let's declare. Okay, declare. Okay. 1, 2, 3, go.
The Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right path for His name's sake. For His name's sake, even though I walk through the valley of Sky, I will love You. For You are with me. Your rod and Your staff, they comfort me. You prepare me a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely Your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Okay, dito lang sa side na to yung may grade. Dito wala tayo. Joke lang. Joke lang. Ayun, so makikita nyo, in John chapter 10, verse 11, sinasabi ni Jesus na I am the good shepherd. Nasabi niya, ay yung mga sacrifices ng good shepherd, ng shepherd. Sabi niya, I am a shepherd who lays down his life for the sheep. Okay, so siya daw yung pastol na nagbibigay o ibinigay niya yung buhay niya para sa mga tupa. Okay, so, but in Psalms 23, si David, sa Psalms 23, si David po yung nagsulat. Si David ay nabuhay bago mabuhay si Jesus. Okay, bago mabuhay si Jesus, si David po ay nauna sa kanya. Pero, because si David, na-experience niya si God, na nasa niya, na si Lord, hindi lang siya basta Diyos, pero kahit hindi pa sinasabi ni Jesus, etong mga word na I am a good shepherd, kahit hindi pa sinasabi, hindi niya pa nakikilala si Jesus, because si David, meron siyang relationship kay Lord, naramdaman niya o naranasan niya ang Diyos bilang isang shepherd or bilang isang pastol. Amen? Ang galing kasi si God, hindi lang siya basta Diyos na kilala natin o sinasamba natin, but He is a God who has a relationship with us and a God na mayroong connection sa atin. And I don't know if I told this before, pero before, I think, in an example ko, di ba, merong mga tao or, di ba, like for example, yung presidente, kilala natin yung presidente. Amen. Pero ang tanong, may relationship ba tayo sa president? Okay. Wala, kasi yes, kilala natin siya, pero wala tayong personal na relationship with Him. We don't know who He is. Amen. Pero yung magulang mo, or for example, yung kaibigan mo, you know him, you know her, at the same time, meron kang relationship sa kanya. May mga tao sometimes na they just know God, but they don't have a relationship with Him. Pero ang gusto ng Lord, na hindi lang natin siya kilala bilang isang Diyos, pero ang gusto ng Diyos, na i-experience din natin siya. In fact, in the book of Psalms, sabi doon, be still and know God. Okay, sabi mga, be still and know God. Okay. Yung salitang know doon comes from the Greek word genosko, na ang ibig sabihin po ng know is that knowledge by experience. Okay, knowledge by experience. Na si Lord, He wants us to have a relationship with Him. He wants us to know Him through also our experience, through experiencing Him. Amen. Hindi lang gusto ng Diyos na makilala mo siya kasi sinabi ko na, hi, si Jesus, ganyan. Hindi lang gusto ng Lord. Pero gusto ng Lord na makilala mo siya kasi nararanasan mo siya everyday kasi may relationship tayo sa Kanya. Amen. And in the book of Psalms, chapter 10, sabi ni God dito, dinescribe na yung sarili niya na hindi lang shepherd, pero sabi niya, I am a good shepherd. Okay? I am a good shepherd. So gusto ko po yung ano na to ni Jesus, yung description na to. Okay, sabihin nga po natin, good. Good. Okay. Yung good po comes from the Greek word kalos. Okay, kalos. Ganun po tama yung pagkabanggit ko. Pero sabi niya po dito, ang ibig sabihin daw ng good dito is that, kasi syempre, nung sinulat mo yung Bible, hindi lang siya basta sinulat in English. In yung Testament, sinulat siya in Greek. Okay, so minsan may mga words sa Greek na eto siya, pero yung translation sa English medyo simple lang. Pero in reality, minsan may mga words na sinasabi sa Bible na malalim, which is
like this. Sinabi dito, I am a good shepherd. No? Sino ba si God as a good shepherd? Or ano ba yung ibig sabihin ng good? Sabi po, yung good means beautiful, handsome, excellent, eminent, choice, surpassing, precious, youthful, suitable, commendable, admirable. Okay, so, pag sinabi mong good, it means na it's perfect. There's nothing wrong. Ang galing. Sabi po, meron akong nabasa. Ayan. So, ano ba yun? Just meron na doon. Pina-flash ko. Ayan. Sabi po dito, ayan, yung phrase. Yeah. Ayan. So, sabi po dito, ayan. Basahin nga po natin. 1, 2, 3, go. Say that God is good, it means that God always has the awareness of what is right, true, and good. Amen. Pag sinabi daw po na good, ibig sabihin that God always act in righteousness. Okay, si Lord, He is good because He always do what is right. Amen. He always do what is right. Sa bawat isa po sa atin, the way that God loves us, the way that God presents Himself to us, He is a good God. Ibig sabihin, lahat po ng ginagawa ng Diyos sa atin, He is doing it in a righteous way, in a form of right, true, and love. Amen? Ang galing ko lang kasi, goodness is part of God's nature and He cannot contradict His nature. Amen? So si Lord daw, ibig sabihin, si Lord, hindi siya gagawa sa buhay natin ng anything bad. Amen? Sabi mga tatay mo, hindi gagawa si Lord ng mga gawain ikasasama mo. Amen? Hindi siya gagawa ng mga bagay na ikakasama natin or it could harm us. But everything that God does is for our good. Sometimes, may mga bagay na ginagawa si Lord na hindi natin gusto o na hindi align sa kagustuhan natin. Amen? Merong iba, alam niyo po ba yun? Merong iba yung nag-pray na Lord, i-bless mo ko kasi inaapi nila ako. Minsan, may mga bagay na si Lord, hindi siya love ka niya, oo. He always do what is beautiful, what is good thing for you. Pero may mga bagay na si Lord, hindi siya gagawa ng according or hindi siya gagawa ng mga bagay na hindi mo ikakabuti o hindi in alignment of righteousness. Amen? Alignment of righteousness, mercy, and grace. Amen? Pero, kahit na si Lord, may mga bagay siya na hindi mo gusto na ginagawa ng Lord, but still, kahit hindi mo gusto yung mga bagay na ginagawa ng Diyos, it will always be for your own good. Amen? Amen? Parang pag halimbawa, nanay ka, amen? Nanay ka, tapos yung anak mo, araw-araw ang gusto niya, bilhan mo siya ng McNuggets. Amen? McNuggets tsaka fries. Yan. So, araw-araw, yun lang yung gusto ng anak mo. Amen. Sa tingin mo, bibilhan mo ba siya nun araw-araw? Gustong-gusto ng anak mo bibilhan mo ba siya o hindi? Hindi. Why? Because it's not healthy for your child. Amen. Tsaka mahal. But at the same time, it's not healthy for the child to always eat fast food. Pero kahit na gusto niya yun, hindi mo ibibigay, not because you don't love him, not because you don't want to bless what he wants, but it's because you want to do what is right for your child. You want your child to grow healthy. You want your child to grow to grow eating foods that will help him grow. Amen. Yun yung gusto natin. So kahit na ayaw niya, kahit na umiiyak pa siya para lang bilhan natin ng McDo, hindi mo bibilhan siya because you love that person and you want that person to be healthy and grow nicely. Amen. Amen. Si Lord, ganun din sometimes. May mga bagay tayo that God, I want this, but sometimes God doesn't give us what He wants, not because He doesn't love us, but because these things is not good for you. And anything that God does is always for our good. So kahit na minsan gusto mo to, iniyak mo lang kay Lord, pero hindi mo binibigay sa'yo ng Lord, it's not because He doesn't love you, it's not because mas mahal na tong mga taong ito kaysa sa'yo, but it's because
God has a timeline, and everything that God does for us is always for our benefits. Amen. It's always for our good. Kaya si Lord na minsan, okay lang na ahayaan ng Lord na minsan magtampo ka sa Kanya. Ahayaan ng Lord na hindi niya ibigay. He will allow Himself to say no to you, not because He doesn't love you, because He wanted to say yes to the things that is good for you. Amen. He say no to us not because He doesn't love you, but because He wanted to say yes to the things that is good for you. Amen. Amen. So, when we have, but si Lord naman hindi siya laging no. Si Lord naman hindi siya laging no. Meron din si Lord mga yes sa atin. But remember that God's ways are higher than our best. Amen. So, may mga bagay na hindi mo man gusto, pero because it is good for you, gagawin ng Lord. Amen. Amen. And parang gamot, di ba? Minsan hindi mo gusto yung lasa, but you have to take it because it will be good for your body. Minsan may mga ganun din bagay si Lord. May mga hinahayaan siyang mga bagay sa buhay natin na hindi mo man gusto, but it's because it's for your own good, it's for your maturity. He will allow it to happen. Amen. In Romans chapter 8, verse 28, sabi doon, all things will work together for good for those who love God. And all things will work together for good for those who love Him, who have been called according to His purpose. Sa lahat daw ng mga sa lahat ng mga tao na nagmamahal sa Diyos. Amen. Lahat daw ng lahat ng bagay at the end of these days, at the end of our lives, it will turn out good. Amen. It will turn out good. Lahat ng mga nangyayaring experiences natin, it will turn out good. Amen. Just like I always do this example whenever I preach this. Di ba? Parang cake. Di ba? Yung cake, hindi siya, lahat ng ingredients niya, hindi lahat masarap. Amen. For example, kung strawberry cake yan, amen, kung strawberry cake yan, pag ginawa mo yung cake, masarap ba yung flour? Pag tinikman mo yung flour? Hindi. Masarap ba yung egg? Pag tinikman mo yung egg? Hindi. Yung water, walang lasa. Amen. Baking soda, ayan, pwede na matikman yung baking soda. Ayan. So, yung sugar, masarap ba siya? Masarap, di ba? So, sa isang cake, pag binake mo siya, merong masarap, merong hindi masarap, merong walang lasa, merong malansa. Pero, pag pinagkatiwala mo siya sa isang magaling na baker, at hinayaan mo yung baker na yon, i-bake yung cake na yon, at the end of the day, anong mangyayari? Yung flour walang lasa, yung baking soda hindi masarap, yung egg malansa, yung water walang lasa, yung sugar matamis, yung strawberry masarap. Iba-iba sila ng lasa, pero when you trust those things, those ingredients with a good baker, anong mangyayari? At the end, pag binake niya, magiging isang masarap na cake. Amen. Sometimes, yung buhay natin, gano'n. Minsan may mga season sa buhay natin na mapakla, parang flour. Minsan may mga season sa buhay natin na parang sugar, di ba? Sweet, ang ganda ng nangyayari. May mga times na parang wala lang, normal lang, di ba? May mga times na bitter. May mga times na maasim yung season mo. Diba? Pero, yung maasim, hindi ikaw yung maasim, yung season ko yung maasim, okay? O, huwag mo tignan niya katabi mo. Okay, so, di ba? Parang, iba-ibang season ng buhay natin. May mataas, may up, may down, mayroong okay, mayroong sweet na season. Pero kahit na anong mga seasons ng buhay mo, anong ingredients ng buhay mo, anong mga bagay na pinagdaanan mo, pag yung buhay mo, pinagkatiwala mo siya sa Diyos na magaling pag-ayos ng buhay natin, at the end of the day, what will happen? Our lives will be like that good cake. Pag pinagsama-sama mo yung seasons ng buhay mo, may bitter, may sweet, may sour, mayroong normal. Pag pinagsama-sama mo yun, if you trust your life in the good baker, in the good God, what will happen? At the end of the day, He's gonna use it to make your life good. Amen. To make everything work together for good. Amen. Magugulat ka na lang na ngayon nasa season, maybe you're in the bitter season, pero just trust God, just trust God.
If it's not good, it's not yet the end. Amen? If it's not good, it's not yet the end. Kasi yun yung pangako ng Lord eh. Those who love Him, He will work all things together for good for those who love God. So kung hindi pa good yan, it's not yet the end. Sabi mo nga sa katabi mo, if it's not good, it's not yet the end. Amen? So yung buhay mo, kung ikaw, erong tao mo na nagmamahal ka sa Diyos, pero if it's if Lord, hindi pa ito yung pinangako mo, then it's not yet the end. Meron namang ginagawa si Lord at may gagawin pa si Lord. Amen? Amen? Kasi, yun yung nature ng Lord. Yun yung nature ng Lord, that He is a good God. Amen? So, ang galing kasi share dito ni Ate Lee kanina. I don't know if share binigay ko sa ito. Pero Psalms 100 verse 5. Okay. Psalms 100 verse 5. Sabi doon, for the Lord is good, His unfailing love. Yes, nangis mo, Josh. Ayan, so, sabi ko dito, for the Lord is good, His unfailing love continues forever, and His faithfulness continue to each generation. So, si Lord daw, siya ay isang mabuting Diyos. Amen. He is a good God who doesn't do wrong. Amen. You know what? I wanna give emphasis to it. Kasi minsan, or madalas, nakikita natin si Lord as a God who punish. Na si Lord, He just acknowledge people na mabait. He just acknowledge people na mabuti. But I want you to know that our God is good. Sabihin nga pa natin yan, He is good. Okay, one more time. Let's declare. He is good. He is good. Amen. Ibig sabihin mo, He is a God who always do what is right for you. He is not God who always judge people. Alam niyo na parang every time that we come to the Lord, sometimes we think na si Lord ang tingin sa akin, ang tingin sa akin tamad kasi sinasabihan nila ako ng ilang tamad. I mean, alam niyo, minsan tinitingnan natin si Lord na the way that God looks to us is the same as other people looks at us. Amen? Minsan, tinitingnan natin na kung paano tayo dinidescribe ng mga tao, ganun tayo nakikita ng Diyos. Pero, it's not. In Psalms 139, sabi po doon, you knit me together at my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Amen? Sinasabi ni David doon na si Lord daw, siya daw ang nagbumuo sa'yo sa tiyan ng iyong nanay. Amen? And sabi niya doon, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Na you are beautifully made by God. Hindi lang yung mukha mo, Nax. Hindi lang yung mukha mo yung beautiful or wonderful. But everything about you is beautiful. Amen? Everything about you. Ano na? May kinikilig ko na. Everything about you is good. Amen? Everything about you is beautiful because you are created by a good God. The problem is, when we allow ourselves to look ourselves the way that people look at us, the way that sometimes tinitingnan natin yung sarili natin according to what we have done in the past. But you know what? Sometimes hindi natin makita yung kabutihan ng Diyos kasi the way natin tinitingnan yung sarili natin is according to our past mistakes or according to how people look at us. Diba? Sometimes, like ganito, hindi ako binibless ng Lord kasi masama ako. Amen? Hindi ako binibless ng Lord. Amen? Pero do you know that God doesn't look at us as, He doesn't look at us according to our mistakes. He doesn't look at us according to our sins. But He looked at us according to how He created us to be. Amen? Hindi tayo tinitingnan ng Diyos according to how things we, or according to the things that we have done. Even sometimes, minsan, we feel good coming to the Lord pag mabait ako this week. So, love na lang ako ni Lord. Amen? So, mabait ako this, ang sayo na lumapit kay Lord ngayon, di ba? Confident ka na, sasagutin, malakas ako kay Lord ngayon, sasagutin na yung prayer ko kasi mabait ako this week, nagulo ako, gano'n. Pero minsan, the way na tinitingnan natin si Lord, na
ganito ako tinitingnan ng Lord. Love niya ako ngayon kasi good girl ako eh. Kasi ganito yung ginawa, ko. Minsan tinitingnan natin si Lord na yung love ng Lord according to our performance. Dapat okay yung ginawa mo ngayon, mas mataas yung love sa'yo ng Lord. Pero pag hindi ka okay ngayon, hindi din okay yung pagtingin sa'yo ng Lord. Amen. Sometimes gano'n natin binuview si Lord. Pero I'm sharing this because I want you to know na the love of God is not based on our performance. But the love of God, sabi sa Bible, the love of God is unfailing, is unchanging. Ibig sabihin, hindi nagbabago yung pagmamahal ng Diyos whether you do good or you did not do well this week. Amen? Pero I'm not encouraging you to not do good or maging masama na. Alam naman ako ng Lord kahit masama ako eh. I'm not encouraging you to do that, but I'm encouraging you to look at God the way that we should look at Him. Amen? To look at God according to His nature, not according to how He wants us to look at Him. Or how He wants you to, according to your own perception. Na minsan, hindi natin nakikita mabuti si Lord kasi nakatingin tayo sa mga ginagamit natin, yung mga past mistakes natin, past failures natin, or yung our action as the measurement of how God loves us. Pero hindi. Yung love ng Lord, standard siya, He is good. He is unchanging. Amen. But at the same time, God is also judge. God is also merciful. Ang galing no, si Lord, siya din yung nagja-judge. Pag halimbawa sa Bible, mga nagkasala sila, si Lord din yung mag-judge sa kanila. But there are times when God gives justice, when there are also times that God gives mercy. I remember, may mga pagkakataon po, or may mga tao sa Bible na, like for example, they are prostitute, tapos lumapit sila kay Lord. Minsan yung mga taong simbahan, or may mga Pharisees sa time nila, anong ginagawa dun sa mga prostitute na dinajudge nila, sinasabi nila na masamang tao yan kasi sinner siya, kasi ganito yung ginawa niya. Pero si Jesus, paano niya tinitingnan yung mga taong yun? He looked at those people as someone that needs love and someone that God wants to give comfort. Amen. So, I want to share a story of a church. Nung nasa Bali, Indonesia po kami, meron dun isang simbahan. Tapos, itong simbahan na to, there's one time na, so, sa Bali po, siya tourist spot. So, marami siya sa beach. Tapos, marami po doon marami po doon mga tumitira from iba't ibang country sa Bali. Tapos, yung mga trabaho nila, yung mga remote work, ganyan, yung mga digital nomads, ganyan. So, sabihin doon sila, nag-stay sila doon sa Bali, ganyan. Tapos, the church, ganyan, di ba? Parang, church na, ganyan. Tapos, meron doon, pumunta na isang girl. Tapos yung isang girl na yun, pumunta siya doon sa church na yun, nakatupis. Okay, nakatupis siya. Tapos, so, dahil pumasok ka, syempre yung mga tao talagang pang-worship na damit sila, talagang pang-honorable, tsaka pa yung mga parang hindi distracting. So, when the leader saw, yung girl pumasok, tapos nakatupis, na yung mga leaders, nakatupis siya, meron ba tayong tawel, tapisan natin siya, ganyan, baka, yan, parang sabi nila, baka may ma-distract or medyo inappropriate yung damit niya, bihisan natin siya, ganyan. Pero I love what the pastor says. Kasi nung time na yun, so, asok siya nakatupis, tapos yung mga leaders, alam ko na gagawin na kayo, ganyan. Pero, yung mga pastor, lumapit siya dun sa mga leaders niya, tapos sabi niya dun sa leader, sa mga leaders, or sa mga church staff, sabi niya, kumalma kayo. Kumalma kayo. Amen. Her wearing two-piece inside of the church is not a sin because that girl just want to see Jesus. Amen. Sabi niya, she come here according to just who she is, and we will love her according to who she is. Amen. So, alam mo yun, when the girl came there, everybody loves her, everybody just welcome her na tulad lang din ng lahat, and she feels na yung simbahan na yun
or yung mga tao nandun is just a loving people because they don't judge her according to how she was wearing inside the church, but they love her according to how God wants to love her. Amen. Amen. And I'm really amazed on that story kasi minsan, may mga times na we look at ourselves. Hindi ko po sinasabi mag-kupis tayo, pero ang sinasabi ko po is sometimes, diba, pwede din naman kung gusto mo, pero but what I'm saying is that sometimes tinitingnan natin na ang paglapit kay Lord, kailangan may certain para matanggap ka ng Lord, para ma-feel welcome ka sa ng Lord. Pero sometimes people come in the church na merong pinagdadaanan. Sometimes people come here in the church na may mga confusion, may mga fear. And you know what? We don't judge people because they are experiencing that. Amen. May mga tao po sa atin dito na matagal na nagsisimba sa atin, but yet marami silang pinagdadaanan. We don't judge them na, kaya ka man ako pinagdadaanan kasi ganito, ganyan. Pero if people come here, whatever they are carrying, God is not afraid of what they are carrying. God is not afraid of the questions. God is not afraid of your problem. God is not afraid of what you're going through. Sometimes you come here and you don't feel okay. Just come here and receive God's comfort. Amen. Amen. Because God loves you and He doesn't, wala si Lord qualification na kailangan natin ihit bago niya tayo tanggapin. Amen. Let go of that standards. Na kailangan ganito, kailangan ganito. Let go of that standard. Come as you are because God is good. Amen. Sabi namin natin, God is good. God is good. Amen. So, welcome natin si Lord. Amen. So, number 2. Ayan. Hindi na kinakaya ng mic. Okay, so... Ayan. So, number 2 in the last. Okay, una, sabi niya doon, I am a good shepherd. So, number 1, He is good. Number 2, sabi niya, I am a good. Number 2 is shepherd. He is a shepherd. Alam niyo po ba, alam niyo po ba kung ano yung primary role ng shepherd? Okay. One of the things na ginagawa po ng shepherd is that the shepherd is there to tend, to guide, to care, and to protect. Okay, to tend, to guide, to care, and to protect. So, that is sa Psalms 23. Okay. And so si God, He is not here, or He doesn't come here to abuse us, but He comes here to care for us. Yun yung one of, I love na yung primary role ni God as a shepherd, or one of the primary role of a shepherd is that He cares. Sabihin naman natin, He cares. Ayan. So we can only receive the care God has for us on the level we allow Him to care for us. Okay, so one more time. We can only receive the care God has for us on the level we allow Him to care for us. Ibig sabihin, si Lord, sobra siyang maalaga. As in, super siyang maalaga. Sobra yung pagmamahal ng Lord. Pero, bakit minsan may mga taong nare-receive nila o na-experience nila yung love ng Lord extravagantly. Pero minsan, may mga tao naman na hindi nila masyadong nare-receive yung love ng Lord. Kundi na. Why? Because, it's not because mas paborito to ni Lord kesa dito. But sometimes it's because kung gaano natin bubuksan yung puso natin sa Diyos, ganun lang yung level na may experience natin siya. Because si Lord, He will not force His love for us, but He gave us that freedom to choose Him. He gave us the freedom on how much we are going to open up our hearts to Him. Amen. Hindi si Lord ang Diyos na pipilitin niya yung love niya sa'yo, but He is a God who will wait on you, knock on the door of your heart, and wait on you to open up your heart for Him. Amen. Psalms chapter 23. Ayan. So, lalagay sa Psalms chapter 23.
Ayan. So, sabi po dito, the Lord is my shepherd, I lack nothing. Ayan. So, sinasabi niya po dito, sobrang gusto ko po itong verse na to kasi in other version, sabi niya dito, the Lord is my shepherd, I have all that I need. Ayan. So, sinasabi ni David na si Lord yung pastor ko o si Lord yung pastor ko, andito na lahat ng kailangan ko. Ang galing kasi, alam niyo po kung ano yung ibig sabihin nun. Ibig sabihin nun, si David, he knows that God knows him. That's why God knows what he needs. Ayan. So, si David po, na-realize niya o alam niya na si Lord, kilala ako ni Lord at alam ng Lord lahat ng pangangailangan ko, kaya lahat ng pangangailangan ko mapoprovide ng Lord. Amen. Sinasabi po ni David na God personally knows you. God personally knows your everyday and what you need. Kaya si Lord, kaya niyang mag-provide ng lahat ng pangangailangan mo on a specific time because He knows you and He is watching over you. Amen? God is watching over you. Do you know that this is very important to know that God cares for us and to know that God loves us? You know why? Because if we are going to live our lives according, or if we are going to live our lives knowing that God cares for us, then the way that you're going to love your family, the way that you're going to love people around you and to live your life is from the place of love of God. You will love people from the place of the love of God. The way that you're gonna love the Lord is, or the way that you're gonna love people is not just according to your own strength, pero mamahalin mo sila according to the love that God has for you. And if you're experiencing yung sobrang pagmamahal ng Diyos, then you will be able to also give so much love for people. Because it's not, you love them, you care for them, not according to your own strength, but according to the love that you experience from God. Amen. Amen. So, sometimes, it's hard to give because it's hard to give what you don't have. Amen. It's hard to give what you don't have. Sabi nga nila, you cannot give what you don't have. Amen. Pero minsan, may mga tao na they try to give what they don't have. They try to give money even if they don't have money. They try to give food even if they don't have food. Anong gagawin po natin? Diba? Minsan, diba, manghihiram na lang tayo sa ibang tao so that we can give something that we don't have. Pero habang ginagawa mo yun, bigay ka ng bigay ng isang bagay na wala ka naman. Anong mangyayari? Mababaon ka sa utang. Mababaon ka sa utang. Ikaw din yung malulubog. But if you are allowing yourself to let God be the one who provides for you, be the one who provides all your need, then you will be able to give to people the things that you experience from the Lord. Amen. Sabi mo, ang galing kasi sinasabi ni David, sinasabi ni Lord na I am a good shepherd. One of the primary things that the shepherd do is care for us. Sometimes, kaya hindi natin na-experience yung care na para sa atin because we don't allow ourselves to experience the care that God has for us. But I do believe that tonight, God is knocking at the door of your heart. Can you let me take care of you? Amen. Ang galing kasi, pag binasa niyo po siya, Psalms 23, sabi po dito, the Lord is my shepherd, I lack nothing. Ibig sabihin, God knows what you need and He will provide all you need. Number 2, verse 2, sabi doon, He makes me lie down in green pasture. He leads me beside quiet water. And sabi doon, He leads. God leads. Amen. Sabi natin, God leads. Ibig sabihin, gusto ng Lord maging leader ng buhay mo. Amen. Gusto ng Lord i-direct po yung buhay natin. When you live your life according to your own self, or when you live your life on your own, madadala mo lang yung buhay mo
Madadala mo lang yung sarili mo on the level or on the places that your strength can achieve. Amen? Pero when you allow God to lead you, you can come and you can go to the places na kahit na hindi mo kayang puntahan, pwede mong magpuntahan because God is the one leading your life. Amen? So, allow the Lord to lead you. Pero minsan nga na, pag si Lord yung naging leader, hindi ka na magiging in control ng buhay mo. May mga times na God asks you to say this to your husband, say this to your daughter, or do this, di ba? Love them kahit minamalditahan ka nila, di ba? Minsan may mga ganon. Pero, when you allow God to be the one in control of your life, you can go to the places that your own strength cannot go to. Amen? Amen. You can come to you can experience things in your life that you don't have the ability to experience it. Amen. Amen. Then verse 3, sabi niya po doon, verse 3 is that He refreshes my soul. He guides me along the right paths for His name's sake. Ayan, for His name's sake. Sabi po, He refreshes my soul. Si Lord, He cares about your soul. Alam niyo po ba yung soul natin? Soul natin is mind and heart and soul. Diba? Yung will natin. Yan. God cares for the things that is in your mind. God cares for the things that is in your heart. He don't just care. Minsan nakikita natin or minsan nakala natin si Lord, He just care. He just care for what you do in the church. Pero no, He cares about your heart. Kamusta yung puso mo ngayon? Are you tired? Are you weary? Are you happy? Are you joyful? God is a God that when you cry, He can cry with you. And when you are happy, He can celebrate with you. Amen. He is a God that He can journey wherever you are with you. Okay, verse 4. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Okay, so, sabi po nila, amen, meron akong madalas sa school namin, or nasasabi namin sometimes na, alam niyo po yung mga tao na laging sinasabi na, hindi, pag namatay na ako, at least wala nang problema, wala nang ganito, ganyan, na tinitingnan nila na yung kamatayan or death as someone na mag-e-end ng pain nila. Pag ganun daw natin tinitingnan yung death, then sinasabi nila, then death is our Savior, not Jesus. Amen. Kasi tinitingnan mo yung death na magpapawala lahat ng pain mo. Tinitingnan mo yung death as, eto na yung ko. Pag ganun daw mo tinitingnan yung death, you're making a death as your Savior and not Jesus. Pero in God, even if in our life may mga pain, but when you are with Jesus, there is someone who can help you and there is someone who can comfort you on your pain. Sabi mo nila, wala na ba ako magtamo? Sabi nila, yung buhay daw natin, 50% bad and 50% good. 50% bad and 50% good. Pero, ang galing din kasi sa Kristiyano, pag kilala mo si Lord, it doesn't always mean na laging good yung buhay mo. May mga times na yung buhay mo is dadaan ka talaga sa problema, dadaan ka sa challenges. Even Jesus went through the challenges. Even His disciple na talagang binigyan yung buhay niya, they went to those challenging situation of their lives, diba? Pero, even if they experience challenges, they experience pain, they see God delivering them from all the challenges of life. Amen? Kapag Kristiyano tayo, minsan marami ka pa rin pinagdadaanan. But the good thing is, you don't have to journey it all alone. The good thing is, whenever you have challenges in your life, meron kang pag-asa na kinakapitan because God promised us that all things will work together for good for those who love God. In Jeremiah 33 verse 3, no estudyante ako, tawag namin dito, phone number ni Lord. Okay. Jeremiah 33 verse 3, 333, yung phone number ng Lord. Kasi sabi doon, call to me and I will answer you. I will show you marvelous things that you know nothing about.
Amen. Sabi daw ni Jesus, tawagan mo daw siya. Okay. Sabi ni Lord, tawagan mo ako kasi sabi, call to me and I will answer you. Pag tumawag ka daw kay Lord, sasagutin ka niya at ipapakita niya sa'yo yung mga magagandang bagay na even ikaw wala kang idea that you can experience it. Amen. There are, as a Christian, there are moments that we can experience challenges. Pero kung dumaan tayo sa mga, sabi nga even if I walk through the darkest valley, I will not fear, for you are with me. Sasamahan pa rin tayo ng Diyos. Amen? Amen. And last, sabi ko dyan, you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. And so, si God as a shepherd, He also knows your strength and He honors the things that you carry in your life. Amen. And sabi lang, gusto ko doon, you prepare a table before me in the presence of my enemies. Ibig sabihin mo, even if you are in the bottom, you can still feast. Amen. Meron pong isang pastor sa school namin, last na to, yung isang pastor sa school namin, dumating sa point na wala na siyang pera. Tapos dumating sa point na wala silang pera, tapos naiinis na siya sa asawa niya kasi wala na silang pera. Tapos, nagkakaroon ng problema sa economy. Hindi niya na alam yung gagawin niya. Tapos nandun na siya sa point na pag dumating yung asawa ko, aawayin ko siya kasi naiinis na ako sa buhay namin. Okay? Kasi naiinis na ako sa buhay namin. Tapos sabi niya, awayin ko siya kasi hindi ko na alam kung gusto ko makapaghiwalay. Basta nandun ako sa hindi ko na kaya tong buhay na to. Okay, ganun siya. Tapos, so ang ginawa niya, inatay niya yung asawa niya, tapos umiiyak siya, nagbe-breakdown na siya, ganyan. Tapos sabi sa kanya ng Lord, magluto ka ng chicken. Sabi ng Lord sa kanya, magluto ka ng chicken. Tapos sabi niya, hindi ito si Lord. Okay, hindi ito si Lord. Hindi ako paglulutuin ng Lord sa gitna ng problema. Kasi nagbe-breakdown na siya, umiiyak na siya, talagang iyak na siya. Nandun na siya, hindi ko na kayo yung buhay ko, ganyan. Tapos nakikinig niya si Lord, magluto ka ng chicken. Tapos sabi niya, hindi ito si Lord. Okay, hindi ito si Lord. Pero maulit-ulit, and she knows it's God because it's the same voice that she hears whenever she hears God. Sabi, magluto ka ng chicken. Tapos sabi niya, Lord, ikaw ba talaga to? Tapos naiiyak na siya kasi, Lord, ikaw ba talaga to? Bakit maglulutuin mo ka ng chicken? Tapos sabi ng Lord sa kanya, magluto ka nga ng chicken. Tapos nagluto siya ng chicken. Tapos yung chicken na ginawa niya, sobrang sarap daw. Sobrang sarap ng chicken na ginawa niya. So, inatay niya yung asawa niya. Tapos, sabi niya, sabi na yung asawa ko, hindi niya pa kinakain ng chicken. Tapos sabi niya, pero bago ko awayin yung asawa ko, bago ako mag-break na, kakain mo na kami. Kakain mo na. So, nagluto siya ng chicken, nag-ayos siya ng candlelight dinner, tapos kumain sila. Okay, kumain sila. In the midst of magbe-breakdown na siya, kumain sila ng chicken. Okay, tapos, habang kinakain nila yung chicken, shucks, ang sarap ng chicken. Okay, ang sarap ng chicken. Tapos, na-enjoy niya yung chicken, kinakausap niya yung asawa niya, ganyan. Tapos, alam mo yung sa sobrang sarap ng niluto niya, ang saya niya. Okay, ang saya niya kasi nag-enjoy siya dun sa kinain niya. Alam mo yung breakdown ka na, kaso ang sarap ng kinain mo. So yung mood niya, super naging okay. Super naging okay yung mood niya. Tapos, instead na aawayin niya yung asawa niya, in the end, her and her husband talk heart to heart. And they prayed, and they asked God to wisdom, ganyan. In the end, naging business na yung chicken. And God bless them. Amen. God bless them. Amen. Ano na siya mag-breakdown, pero God used that chicken to bless them. Amen. Eh, sabi mo sa katabi mo, pwede kang magluto ng chicken. Pero, nakikita niyo po, makikita niyo na in the midst of the chaos, in the midst of the problem, God asked her to feast. God asked her to eat. God asked her to enjoy the table. Sabi nga dito, you prepare a table before me in the presence of my enemies. May pattern na, pero God asked them to enjoy the table.
Amen. To enjoy kung anong meron dyan. And in the end, God bless them. Amen. So, ang galing ng ways ng Lord. Sometimes when you think na God will come like a superhero to help you, sometimes He comes in the form of baby. Amen. When the Israelites, or yung mga Jews po, akala nila si Jesus o yung Savior darating in a form like a superhero who will save them dun sa pag-conquer sa kanila ng Romans. Pero instead of Jesus coming like a superhero, He comes like a baby. Amen. Because He didn't just come to save them from the Romans, but He came to save them from even the form of sin and any death. Amen. Amen. So, hindi pa rin tayo mag-get-over sa chicken. I want you to know na ang galing ng ways ng Lord. Akala niya darating si Lord na may tatawag sa kanya, i-bless siya, ganyan. Pero God gave her wisdom, God gave her food to comfort her, to ease her, and in the end, God blesses them. Amen. Sabi niya naging business na daw yun. Yung business na din, and God saves them. So, ang galing kasi the way that God shepherd us, the way that God bless us, sometimes it's not in according to how we think about it, according to our own ways. Pero when you trust God, you can see Him even in the small little things. Amen. You can see Him even in the chicken. Amen. So allow God to journey with you, and allow God to be your shepherd. Amen. Sabi nga, ang pangako ni David, when you have God as your shepherd, surely goodness and mercy will follow you. Amen. So, brawa po natin si Lord. Can we just all stand? Amen. So, coming here, when I was preparing for the preaching, ganyan, nagtatanong ako kay Lord, sabi ko, Lord, alam niyo po yung Pentecostal Sunday, next week kasi is Pentecostal Sunday. Ibig sabihin po ng Pentecostal Sunday, nung namatay si Jesus, nag-ascend siya sa heaven, 10 days after that, bumaba yung Holy Spirit sa mga tao. Tapos na-experience sa mga tao yung Holy Spirit. And I was telling that to the Lord. Sabi ko, Lord, Pentecostal, malapit na mag-Pentecostal Sunday, maybe we can have the Holy Spirit as our topic. And talk about the Holy Spirit, the gifts of the Holy Spirit. Pero, I don't know, but habang nagpe-pray ako, God was impressing to me, to my heart, na I am a good shepherd. The Holy Spirit is good, and He come here. The Holy Spirit is with us to show us that God is a good shepherd. Pero nung meditate ko yung goodness ng Lord, who He is as a shepherd, and I felt like maybe meron po sa atin dito na you are having burdens, worries, challenges in your life. Even ako meron din ako mga challenges, may mga burdens din ako. Maybe you're that person, or maybe you're like me, or you're a person who are tired and weary, or you're a person who's having challenges in your life, a person who needs leadership in your life, a person who needs guidance. Maybe you're a person who needs hope. Or maybe, baka katulad ko nung past, yung wives na sinishare ko na you are in the midst of breaking down. Kung dumating yung husband mo, mag-uusap na kami. Or maybe you're a student na, Lord, I'm so tired with my school. Or maybe you're a person who's tired in your problems in your family. Wherever you are in your season of your life right now, I felt like God just wanna come to us as a good shepherd. He is good. All things that He does is for our good. And He is our shepherd. His primary thing, one of the primary things He do as a shepherd is to care for us.
ourselves to rest in Him today. And if you're that person, why not just close our eyes? Habang po nakapigat yung mga mata natin, would you, if you're that person, na marami kang bagay na gusto mong itaas kay Lord, baka mayroong mga bagay sa puso mo that you wanted to lift up to Him. Maybe there are things, mga thoughts in your head that you want God, the Lord, let it stop, let it stop. May mga worries ka that keeps on coming to you. Why not you just put it all in your head? Put it all in your head. And if you're that person, just open up your head in the form of God and surrendering this. Maybe it's finances, maybe it's relationship, maybe it's career, or whatever it is. Maybe it's your journey in life. Maybe it's a sickness. Whatever it is, just give it all to the Lord. Just give it all to the Lord. I'm one with you tonight. Whatever it is that you are carrying, we will all surrender to the Lord. Just, ano ba yung mga bagay na pinagdadaanan mo? Ano man yung mga bagay na dinadala mo? Sabi na, listen up to the Lord. Sa pagkanta natin, kaya mong ibigay mo ito kay Lord. And palitan ng Lord ng peace. Sabi niya, call to me, and I will show you marvelous things that you know nothing about. Na, pag tumawag ka kay Lord, sasagutin ka niya. And He will give you some things. He will show you that let God take us tonight to the places that we cannot go. Let God bring us peace. Let God bring us joy. Let God bring us hope. And I will build my life. Let us build our lives in the Lord. And I will build my life upon your love. Share
to be the Lord of your life. No, sabi sa Bible, that God laid down His life for vision. He's a good shepherd because He already paid it all for us. You're that person who just want to experience the good shepherd. You have to just follow in this prayer. Lord Jesus. Lord Jesus, Thank you for being so good, thank you for being so good, for loving me loving me according to your ways. according to your ways. God help me God help me to make you a king of my heart, to make you a king of my heart, to make you a shepherd of my life. to make you a shepherd of my life. Forgive me for all of my sins. Forgive me for all of my sins. Declare that you are my Lord, Declare that you are my Lord. and I surrender my life to you. I surrender my life to you. And I confess my sins before you. I confess my sins before And I you. receive your forgiveness. Receive your forgiveness. If you're a person, maybe you're a person who is carrying challenges in your life right now, why don't you just lift up your hands and just like to pray. God, ikaw po ang Diyos na mabuti. Ikaw ang Diyos na hindi kami iiwan. Lord, you don't want us to experience pain or to go through challenges in life. Pero Lord, in the moment that we are experiencing it, Lord, hindi mo naman kami iiwan. Lord, you are our hope. God, I pray for those who are experiencing financial lack, Lord. Kung meron man mga financial challenges, God. Lord, we pray, Lord, that you will open now, God, the doors of opportunity. That you will open blessings and miracles, God. Lord, katulad nila Peter, God, who saw coins, Lord, dun sa mouth of the fish. Lord, I pray for miracle. I pray sa may mga financial lack, Lord, na may mga financial challenges, that there will be provision, Lord, na magkakaroon kami naman ng kakaibang pagpapala, Lord. Na Lord, we never expected, God, but you came to our rescue. You came to our rescue, God. We pray for the students, God, for those students who are experiencing challenges in their schools, God. Lord, we pray, Lord, that you are a shepherd who guides us, Lord. I pray, God, for guidance, Lord, sa bawat estudyante, that you will direct them, Lord, that you will lead them, Lord. We also pray, Lord, for those who have businesses, God, kaya sa iba pa, Panginoon, na may mga business, Lord, baka yung magulang namin may business, Lord. Lord, we pray, God, that there will be favor after favor for those businesses, God. For those clients na meron kami, sa mga customers na meron kami, Lord, you're gonna provide, you're gonna give us favor, God. We also pray, God, for mothers, Lord, for mothers who are here, Lord. Lord, dalangin po namin, bigyan mo sila ng kalakasan, God. Bigyan mo po sila ng wisdom on how they're going to lead their family, God, together with their husband. Dalangin po namin na hawakan mo yung puso nila. Na Lord, magmamahal sila ng pamilya nila because also, God, because they're not just mothers, but because they experience the care, the comfort, and the love of God, Lord. Na out of that place, they will love their family. That out of that place, Lord, they will be a mother to their family, God. Lord, maraming pong salamat, Panginoon. I pray, God, for those who are having challenges in their relationships, God. Lord, pumagit na ka, Panginoon, sa mga relasyon na ito, Lord, at ikaw, Panginoon, ang gumitna. Ikaw, Panginoon, yung pagmamahal mo, Panginoon, ang magbigay, Panginoon, ng kalakasan sa amin para magpatawad, para mag-intindi, para mahalin ang isa't isa, God. We just thank you, Lord, that you're here, God. We thank you that by the blood of Jesus, you cleanse us, Lord. We thank you that you are here with us tonight. Lord, dalangin ko for those people who have dreams, Lord, maybe their dreams is too big for them, that they are trying to forget their dreams. But God, I pray, God, that you will take those fears, God. Lord, sa may mga malalaking pangarap, Panginoon, na nandito sa lugar na to, Lord, I pray you're gonna open the way, God, for their dreams to happen in their lives, Lord. Make that big dreams happen. Make that hope come alive in them. Make that faith increase, Lord. Let their
mag-praise God, to walk onto the dreams that they have, Lord. Kaya mo, Panginoon, na yung mga tao, Lord, naniniwala at nagtitiwala sa'yo, makikita nila, bubuksan mo, Panginoon, ang daan para, Panginoon, sa kanilang mga pangarap because you have a good plans for them. Bless them, God. We thank you for tonight. We thank you for showing us that you are good and that you are our shepherd. God, we trust in you, God. We trust in you. For the last time, let's just sing holy. Let's just worship God. Sing holy. There is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Let's say we love you, Jesus. We love you, Jesus. We honor you and we praise you in Jesus' name. Amen. And